Ayan, na businessman, okay? Mr. Peng, tingnan natin to. Mr. Peng, a Taiwanese businessman, ay nag ano siya, nag-submit ng report dito sa mga aktibidades ng mga illegal na aktibidades ayon sa kanya at ang anti-money laundering nga nag-submit siya ng report dito sa Anti-Money Laundering Department ng Hong Kong. Alright? Ngayong April 14. So, inaccuse niya na ang pamilyang Bangag ay gumagamit ng mga big transactions or large transaction ng ginto, di ba, sa Hong Kong para i-cover up, okay? According to him, yung malakihang transaksyon at money laundering nga na may na malaki ang transaksyon, right? At ito ay money laundering activities na nasasangkot ang mga bangag na pamilya sa sobrang laking halaga. Then, ang sabi pa dito ni Mr. Peng na yung Hong Kong Monetary Authority ay nag-establish na ng Special Investigation Team para sa kasong ito. At yung konteksto, yung content ng report na ito, ayun na nga, ay sangkot sa malakihang gold transactions. At among them ay isang batch ng gold. Isang transaction lamang na nagtitimbang ng 350 tons. At according to the report, and relevant evidence has been obtained. So ngayon, mga kababayan, i-forward lang natin to. Right. Right. So makikita nyo yung dito, no? Yung dokumento. So nakita nyo naman, di ba, yung ginto natin ay, ang ginto natin, even itong pag-upo ni Bangag, di ba, ibinenta nila yung ginto natin na hindi natin alam, hindi in-update ang bayan kung nasaan na napunta itong mga ginto ng Pilipinas. Pero dito sa case na to, mga kababayan, dito sa report na to, yan, pakita lang natin itong mga dokumento dyan, that's 2009. Okay? So, alright. So, basahin lang natin to, ano? Alright. So, wait a minute. Alright. So, ngayon, yun na nga, kumbaga, in-expose ng whistleblower o ng puting ahas na si Mr. Peng. At sinabi nga niya na nagkaroon na nga ng investigation sa authority ng Hong Kong dahil itong whistleblower na ito ay meron din siyang information ng 18 banks ng pamilyang Bangag around the world with a total deposit amount over 100 billion US dollars. Ang sabi pa dito ay, sa report, it should be noted that Taiwan is an inalienable part of China's territory. There's no so-called Taiwan as an independent entity. Any attempt to split the country's territory is unjust and will not succeed. I think, yeah. Okay. Ngayon, based on sa report na yan, well, ginigiit nila, no, yung territory, no, ng China sa Taiwan. But ganun pa man, ang pag-uusapan natin dito, ang sabi dito sa report, it's alleged that Imelda Marcos, the wife of the former president of the Philippines, once authorized her housekeeper, Indita, to act on her behalf. So, acting as the seller, si Indita ay umakto na seller in the name of multiple shell companies. At sabi dito, Indita sold gold to several enterprises in Europe and United States. So, itong katiwala ni Imelda Marcos. Ang sabi dito, the relevant transactions lasted from 2006 to 2011 and were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong after a large amount of gold was cashed in. The whereabouts of the huge sum of funds obtained are unknown. So, hindi alam kung saan napunta itong mga pinagbentahan, alright, at ang malaking halaga
ng perang ito. Sabi dito, sa balita, after a large amount of gold was cashed in, the whereabouts of the huge sum of funds obtained were unknown. According to Mr. Peng, the whistleblower, more than a dozen intermediaries involved in the transactions are from the United States, Australia, Japan, South Korea, China, Taiwan region, the Philippines, and other places, and he himself is one of them. So meaning, mga palangga, sinabi ni Mr. Peng na talagang itong pagbibenta nitong mga ginto na ito, okay? Na inatasan ni Imelda itong si Indita na mag-mediate o katiwala niya, at ang pagbibenta nga ng ginto na ito sa iba't ibang panig ng mundo, sa Europe, sa US, at ang transaction na ito ay since 2006 to 2011 pa. Sa tulong ng sa tulong ng private banking department nga ng HSBC sa Hong Kong. Pero, according sa report na ito, matapos nga daw ito maibenta at makuha nga itong malalaking halaga, ay hindi na alam kung saan itinago. Diba? At may mga kasabwat or, diba, mediator, sabi diyan sa report, mula sa iba't ibang panig ng mundo, US, Australia, Japan, o kung saan, South Korea, Taiwan. Ngayon, mga kababayan, dito nyo makikita na talagang grabe. Okay? Grabe itong pagnanakaw ng mga bangag. For sure, ito ay pera natin. Ginto ng Pilipinas ito. Diba? Saan man kukuha ng ginto yung mga yan? Alright? Mr. Peng pointed out that the Marcos family already had an astonishing amount of gold reserves as early as the 1990s. The scale of these reserves far exceeded the normal holding range of ordinary commercial entities or individuals, and they have always failed to provide proof of the legal source of these assets. So, 1990 pa lang ay talagang may mga gold reserve na ang pamilyang ito na hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling. Saan nila nakuha yung gintong ito. Ngayon, ang sabi sa report, the origin of their gold is highly suspect. He said, okay, Mr. Peng, that there are sufficient reasons to suspect that these assets are of illegal origin. Baka ito na nga yung ginto ni Mr. Rojas. Remember that? Yung Golden Buddha. Naku, hindi na natatapos itong issue na ito. According to the relevant provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance Chapter 615 of Hong Kong, any person has the obligation to carry out due diligence review procedures when dealing with large amount of assets to ensure the legality of the source of the property. If the content of the report is true, then the Marcos family may have committed illegal acts. So sinasabi ni Mr. Peng, mga kababayan, na simula pa ng 1990 ay talagang mayroon ng hawak itong pamilyang mga bangag na lagpas sa normal na negosyante, okay, na magkaroon ng ganitong tunit-tuniladang ginto. Diba? So, ngayon, ito ay kasalukuyan na iniimbestigahan na nga dyan sa Hong Kong, no? At I hope talagang mapanagot itong mga bangag na mga bangag na pamilyang ito at mabawi itong yaman ng Pilipinas. Habang kayo ay nagugutom, sila ay may mga transaction na 350 tons, na ginto, billion. I think, dito sa report na to, tignan natin sa baba, ilang dolyar ba ito? I think 100 billion US dollars dito, no? Yung halaga nito. Ang sabi dito, according to information from other sources in the exposure of multiple overseas accounts of the Marcos family this time, Thailand is also listed as one of the countries involved. Recently, some unidentified Filipinos have posed as members of the Marcos family and carried out activities in Thailand. So sabi dito, they have used the family's name for false propaganda and fund operations. Some Thai people have been decided as a result and suffered economic losses. So ngayon, mga palangga, grabe ang nito, no? Yung mga account ng bangag na ito, ganito sila kaganid,
Di ba? Na penetrate na nila halos iba't ibang bahagi ng bansa. So ngayon, mga kababayan, tignan natin to. Mayroon palang balita. Okay, tignan natin. Ayan yan, no? Yung mga dokumento na yan. Basahin na natin yung mga documents na yan. Ano sinasabi dyan? Alright. Ayan yung mga documents na sinabit dyan sa report na yan. So ngayon, mga kababayan, may recent, at I think, February last year, ito. Merong reports, only Philippine Star ang nag-ulat. Tignan natin. Pakita natin to sa inyo ha. I-remove ko lang to. So ito'y magko-connect. Magko-connect ito. Stop screen natin. Present natin itong isa. Magko-connect ito sa balita from Philippine Star at iba pang news. Alright. Tignan natin to. Ito ha. I think konektado ito na hindi binabalita ng ibang mainstream media. 2 Filipinos arrested in Hong Kong for trying to withdraw 10 billion pesos. Ay, $10 billion. Okay? Ayan na binalita yan. Pero hindi masyado hinighlight o hindi binabalita ng, I don't think na binalita ito ng mga ABS-CBN, Channel GMA News, News 5. Parang hindi ko kasi nakita ito, nare-research ko. Kanina, bago tayo mag-vlog, hindi ko nakita. Alright? Sabi dito, Manila, Philippines, 2 Filipinos in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw $10 billion from an HBC branch using fake documents. Yung article kanina na binasa ko sa inyo from the whistleblower Mr. Peng, ang date nun is April 30, 2025. Itong balita na binabasa natin ngayon, prior ito. Yang dalawang Pilipino na yan in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw 10 billion from HSBC branch using fake documents. Di ba? Kanina, sa unang binasa natin, it's also HSBC. Okay? So sabi dito, Ramon Rebeliosa Jr., 68, and the woman 38 who claimed to be a lawyer allegedly presented a forged capability letter, a guarantee letter, and a certificate of balance of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation to withdraw the funds on February 10. Rebeliosa, who claims to be businessman, was denied bail by Principal Magistrate Donso on February 20. Another bail hearing is set on Feb 27. The offense can put Rebeliosa in prison up to 14 years. So rejected Rebeliosa's request for access to his personal belongings so he can contact his relatives in the Philippines and raise money for his bail. Apart from the Filipinos, police also arrested 3 suspects, accomplices, a Malaysian man, Taiwanese man, and a woman who used a Hong Kong and Macau travel permit to enter Hong Kong. So ngayon, ang nakikita natin dito mga palangga, ito ay konektado. Hindi naman mag-aakto. Okay? Tingnan natin ha. Hindi naman mag-aakto itong mga ito, yung dalawang nahuli, ng mag-withdraw ng 10 billion US dollars. Imagine nyo mga kababayan, 10 billion US dollars. I don't know how much yung halaga nung nung 350 tons. Tingnan natin. Itong 350 tons na to, tingnan natin itong mga dokumento dito. Alright. Yung sulat na yan, alright, dito yan, okay? Nandito yan sa phone ko. Yung letter na yan, pagkaliit-liit kasi na hindi ko mabasa, okay? Tingnan natin, ha? Okay. Alright. So, yung sulat na yan, ito. Ayan. Sulat yan ni, ayan, to HSBC, sulat yan ni Imelda Marcos, mga kababayan. Basahin natin. Dear sirs, sabi niya dito, herewith the undersigned is renewing for the 7th time my official and valid authorization for my signatory, Miss Antonia R.V. Indita, a.k.a. Shirley Kua Liang, to be my true and lawful signatory in any monetary transactions in your good bank, the Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, based in China, Hong Kong, and Singapore. Her honesty and loyalty to the family
The Romualdez and Marcos cannot be contested. Thus, continuing me to trust her that much. Please be advised to treat this extra confidential and private. Thanks a million. Ayan ba daw? O, signed. Ayan. Based yan sa report na yan, ha? Ayan, ha? O, nireport yan ng, hindi lang yan na, yung media na yan ang nag-report. Marami pa. So, dito sa pangalawang letter, basahin natin, ang nakalagay dyan, mga kababayan, right. Natin to. Ipinapakita dyan yung transaction. Ayan, no? Annex A, the side contract of sales and purchase agreement, irrevocable commitment of payment amendment. Transaction code, ito yung gold transaction nila. AU 350MT, seller's code, buyer's code. Ang sabi dito, all the payments pursuant to the sale. Okay? Ayan, basahin ko na napakalabo dyan. All payments pursuant to the sales and purchase agreement in respect to the entire payment mode, each and every tranche of the buyon, okay? Transferred title, ownership, delivery shall be distributed and disbursed to the herein below designated accounts, covering payments to the owners, sellers, the extra bonus, the buyers, and both side mandates and intermediaries, strictly in accordance as follows. Ito yung hatian nila ng ng halaga ng pera nitong ng gold na ito. A net proceeds to the owner, sellers, 94% invoice gross value, details of payment directions as below. Number 1, 90% in cash into the designated accounts of owner and seller. 1% in cash to be paid to the paymaster, si Mr. Pio G. Muhar. Ayan, may passport number pa. 1% in cash to be paid to the paymaster, Mr. Junela. Ayaw ko siya ito mga to. Edmond Petron, Philippine passport number, ayan, may information. International and Commercial Bank of China, Asia. Ayan, Shung 1, branch 152, 2154, Kunot Road, Central Hong Kong, account number, Swift code, Then, ang 2% in cash to be paid to the paymaster to Mr. Lung Cheng. Okay, passport number, Anyway, so yan makikita nyo yung information ng mga porsyento kung paano nila paghati-hatiin itong pinagbentahan nitong ginto na ito, mga kababayan. Excuse me. So ngayon, habang kayo ay nagugutom dyan sa Pilipinas, habang tayo ay ginigipit nitong mga bangag na ito, ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan, pinapakita dyan sa binasa nating report galing sa whistleblower na Taiwanese, okay, na isiniwalat niya na siya ay nag-file na ng report noong April 14, 2025 sa Hong Kong Monetary Authority na inaakusahan niya nga ng money laundering itong Marcos Bangag family through gold transactions, which is 350 tons. Napakalaking deal, 350 tons, mga kababayan. Okay? At according to him, yung transaction na nga yan, kanina binasa natin, is 350 tons of gold. Okay? Na pinacilitate through HSBC, private banking in Hong Kong, from 2006 to 2011, which is June kanina, ang binasa natin sa Philippine Star, alright, na, what do you call it, na inireport noong February. Ngayon, mga kababayan, napakadaming pera. And according to Mr. Peng, na ang Marcos Bangag administration ay mayroong proceeds, profit dito na over 100 billion US dollar in 18 bank accounts around the world. So ipinakita sa sulat na yan na inauthorize niya yung kanyang I don't know kung tagapamahala o kanyang inatasan niya na si Indita
para ibenta ang mga ginto gamit ang mga shell companies. Di ba? Kanina binasa natin from different parts of the world, Europe at kung saan-saan pa. At sinabi dito sa report, okay, na iba't ibang mga personalities, iba't ibang mga lahi, over a dozen personalities or intermediaries mula sa iba't ibang bansa, US, Australia, Japan, South Korea, Taiwan, at Pilipinas. At kino-question nga saan nanggaling yung ginto. Kasi hindi maipaliwanag kung saan kinuha yung ginto. Kaya nga sabi ko baka ito, ito pa yung kay Rogelio Rojas ba yun? Naalala nyo, di ba may pelikula yon? Ay, bata pa tayo noon eh. Di ba? Nabigla na lang nawala yun at namatay na lang to yung si Rogelio Rojas. Baka ito isa sa mga ginto. Ito kasi 1990s pa daw ito eh. Based on that report. Ngayon, ipinapaliwanag sa ulat na walang kakayahan ng isang regular business person o normal na not normal eh, yung regular na negosyante na magkaroon ng ganitong possession na 350 tons of gold and to the amount of 100 billion US dollars, mga kababayan. So, habang nagsasalita tayo, based sa report that was yesterday ay ongoing ang investigation at nag-create na nga ng special investigation team diyan sa Hong Kong. Ngayon, ang ibang mga Thai, based sa report, ay may mga gumamit din sa Marcos family o Marcos name, at nagki-claim din ng mga, nakikisawsaw o nakiamot dito at magki-claim nga ng mga proceeds itong mga ginto na ito. Ngayon, mga kababayan, napakatagal na nitong pinag-uusapan natin ginto. Hindi pa nagbabayad itong mga hinayupak na mga Marcos na ito. Ngayon, dapat ito talaga imbestigahan ng international. Kasi ang Department of Justice ng Pilipinas ay sakop na pwede silang umakto. Natignan ito ang mga kahinahinala, kaduda-duda na 300, we're just talking 350 tons of gold pa lang Ito yung in-expose dito sa balitang ito. Kasi nga, ang transaction dito is US dollar. So meaning, ginamit ang US currency ng Amerika, so pwedeng imbestigahan ng Department of Justice itong itong transaction, according to Mr. Peng, na kinasasangkutan na naman ng pamilyang Marcos Bangag, mga kababayan. So ngayon, wala namang pakialam ang mga Marcos na ma-damage yung kanilang pangalan kasi damage na. Kasi recently nga, nangidnap sila, di ba? Ng Pangulong Duterte. Ngayon kung ano-ano mga panggigipit nila. So, dapat talaga ito ay panagutin itong mga hinayupak na to at ibalik sa Pilipinas. Ang perang ito, saan man sila kukuha ng pera? Saan sila kukuha ng ginto? Sige nga. 350 tons. Di ba? Ito